Kalayaan at kaligayahan ni Alana ang nakataya kaya napilitan siya mag-imbento ng kwento. Wag lamang siya maikasan sa lalaking hindi niya mahal. Sinabi niya sa kanyang mga magulang na kanasal na siya kay Aljon Antonio. Ang problema, paano niya mapapayag si Aljon na magkunwaring asawa niya? Malaki ang disgusto nito sa kanya dahil minsan na niyang inipahamak ang isang taong malapit sa puso nito. Kaya't nang subukan pa rin niyang pakiusapan ito at harap-harapan pa siyang tanggihan at pintasan nito, hindi niya alam kung bakit nasaktan pa rin siya at umiyak. Now she was left with no choice but to tell the truth to her parents. Papayag na lamang din siguro siyang maikasal kay Blake. Pero laking gulat niya na sumulpot si Aljon sa kanilang bahay ng gabing iyon at ipakilala nito ang sarili ng kanyang mga magulang bilang asawa niya. "You can't do this to me," exaggerated na sabi ni Alana. "Lower your voice, Alana." Malakas sa saway ng kanyang mama. Galit na galit ang mga ugat sa leeg nito. "Masyado na ako nakukonsumi sa'yo." Umiling-iling siya. Hindi siya makapaniwalang pinagtutuunan siya ng pansin nito at ng kanyang papa. Dati-dati namang hindi pinapansin ng mga ito mga pinagkagagawa niya sa buhay. Kinausap lamang siya ng mga ito kapag may ginagawa siyang stunt, kagaya ng ginawa niya ilang araw na nakakalipas. Madaling araw na siyang umuwi sa bahay galing sa pag-gimmick. Normal lang yun para sa kanya. College graduate na siya kaya wala na siyang ibang pinagkakabalahan. Hindi naman sa obligadong gumawa ng mga gawaing bahay dahil meron silang mga katulong. Sa katunayan, lumaki at nagkaisip siya sa mga katulong. Yaya ang kanya nakakasama. Obviously, walang panahon sa kanya ang mga magulang. Tanggap na niyang nakatira nga sila sa isang bahay, ngunit hindi man lang alam ng mga ito kung ano nangyayari sa kanya. Sa halip, palaging perang pinantatapat ng mga ito sa lahat ng pagkukulang ng mga to. Wala siyang ginustong material na bagay na hindi niya nakuha o nabili mula sa magagarang damit, sapatos, alahas, at kung ano-ano pa. Nakakabili siya ng mga iyon ng walang kahirap-hirap. She only had to use her cards and presto, she could get all she wanted. Noong bata pa siya, wala siyang ginawa kundi umamot ng kahit kaunting atensyon mula sa kanyang mama at papa. Ngunit tapos na mga panahong iyon. Napagod na siya kakahintay kung kailan mangyayari yun. Kaya naman hinarap niya sa ibang bagay ang kakulangang iyon sa kanyang buhay. Kapag naiinis at nalulungkot siya, nagsha-shopping siya. Sa ganong parahan kahit paano nakakalimutan niya ang sitwasyon ng kanyang pamilya. Sa pakiwari niya, wala siyang pinagkaiba sa isang ulilang lubos na bata. Naturingan siyang may mga magulang pero mula pagkabata, absent na mga ito sa kanyang buhay. Bagkus, puro sakit ng ulo at kahihiyan lang daw ang binibigay niya sa mga ito. 15 anyos siya, na mahuli siya ng mga barangay tanod. Wala siyang pakialam sa curfew sakali ng mga katulad niyang minor na edad, kaya't hating gabi na paggalagala pa siya kasama ang kanyang mga kaibigan. Nag-enjoy pa nga siya noon sa paghabol sa kanilang mga barangay tanod. Dilala siya sa presinto. Galit na galit ang mama at papa niya nang dumating ang mga ito roon. Ganon na lamang ang matinding takot ng mga ito na makarating sa mga kaibigan at makakilala ng mga ito na bibilang sa mataas na antas ng lipunan ang pagre-rebelde niya kaya ginagawa ng mga itong lahat upang linisin ang mga kalat niya. Noong nasa high school siya, kung ano nung kamalitahan ang ginawa niya sa exclusive school for girls na pinapasukan niya. Pinagtitripan niya mga teachers niya. Palagi siya nagpapasimula ng gulo o kaya naman nagva-vandal siya. Nagkakat ng classes, nagbe-makeup kahit bawal at nagsusuot ng improper uniform. So her teachers went crazy. Ang pinakamalaking kalokohang nagawa niya, kung kalokohang may tuturing iyon ay ang nang ipakalat niya sa campus na may relasyon ng guidance counselor ng si Mr. Roldan at ang advisor niyang si Miss Francisco. Naging malaking issue iyon dahil pamilyadong taong mga ito. Muntik na nga siya ma-expel at hindi makagraduate kung hindi ginamit ng kanyang mga magulang ang koneksyon ng mga ito. Hindi naman talaga siya nina katulad ng pinalalabas ni Mr. Roldan at Mrs. Francisco. Totoo namang may relasyon ng mga ito. Nakita kasi niya naghahalikan ng mga ito sa guidance office mismo. Pero sinarili lamang niya iyon. Tandang-tanda pa niyang araw na iyon. Madilim na noon, talos wala ng tao sa campus. Inabot siya ng gabi dahil pinatawag siya ng guidance office dahil sa pag-vandal niya sa loob ng comfort room ng mga lalaki. Sinabihan siya ni Mr. Roldan na isama niya kinabugahan ang kanyang mga magulang. Sinermonan pa siya nito at ni Mrs. Francisco. Pagkatapos siyang pauwi ng mga ito, nauna na siyang umalis. Nakasakay na siya sa kotseng ginagamit ang driver nila na si Mang Fidel sa paghatid at pagsundo sa kanya nang mapunan niyang nawawala ang Game Boy niya. Hindi siya mapakali. Natatanda niyang nakalagay iyon sa kanyang pouch na pink at dala niya iyon sa loob ng guidance office. Inutusan niya si Mang Fidel na bumalik sila sa eskwelahan. Nang makapasok sa loob ng campus, dumiretso siya sa guidance office. Nagbabaka sakali siyang naroon pa si Mr. Roldan. Kumatok muna siya sa pinto ng 3 beses saka niya pinihit ang doorknob. Ganoon na lamang ang pagkagulat niya nang makitang nakakandong at nakayakap si Mrs. Francisco kay Mr. Roldan at naghahalikan ng mga ito. Nakabukas pa ang ilang botones ng blusa ni Mrs. Francisco.
Kung nagulat siya, tripleng pagkagulat ang nakita niya sa mukha ng mga to. Nanatili siya sa kinatatayuan habang pinagmamastan ang pagkakataranta ng mga ito. Inayos ni Mrs. Francisco ang blusa nito habang lumalapit naman si Mr. Roldan sa kanya. Napaatras siya. Baka kung anong gawin ito dahil natuklasan niya ang lihim ng mga ito. Hindi naman siya sinaktan nito physically. Sinabihan lamang siya nito na huwag niyang ipagkalat ang nasaksihan. Mapapasama lang daw siya kung magsusumbong siya. Wala rin naman daw maniniwala sa kanya. Bilang kapalit, i-absolto siya nito sa recent offense na ginawa niya. Di na rin daw niya kailangan isama pa mga magulang niya. Okay lang ang sinagot niya. Ngumiti ito. Umuwi siya dala ang pouch na binalikan niya. Ngunit kinabukasan, hindi siya nagsayang ng oras. Pinagkalat niya sa mga kaklase at kakilalang nasaksihan niya. Nabulabog ang buong faculty at administration department nang umabot doon ng balita. Kaharap ang kanyang mama ay kinausap siya ng school principal. Pagkatapos ayusin ang mama niyang problema, pinapangako siya nito na hindi niya ulitin ang kanyang ginawa. Napilitan siyang umuo, kaya't sa eskwelang iyon pa rin siya nakagraduate ng high school. Hindi siya pinag-initan ni Mrs. Francisco dahil batid nitong nagsabi siya ng totoo, na hindi nga ito makatingin ng diretso sa kanya. Kausapin mo nga anak mo, Evangeline. Obligasyon mong disiplinahin siya. Masyado na ako maraming inintindi para ako pang gumawa nun. Anang papa niya sa kanyang mama. Napairap siya. Kung magsalita ang papa niya, parang wala rin tong kasalanan. Wala rin tong panahon sa kanyang mama, kaya panay ang paglalamierda ng kanyang ina. Madalas din pag-awayin ng mga ito, ang kawalan ng oras ng papa niya at ang di umano'y pambababae nito. Napahugot siya ng malalim na hininga. Ang matagumpay na negosyo ng papa niya ay maganda at masaya rin ang pagkasama nito at ang mama niyang socialite. Ang hindi alam ng marami, nagkanya-kanya sila at walang pakialaman sa isa't isa. Matagal ka na namin pinagbibigyan ng iyong papa sa lahat ng kagayang pinagagagawa mo, Alana. You've gone too far this time. Seryosong wika ng mama niya. Nasa study room sila. Kanina nadatan niyang hinihintay siya nito sa sala. Pinasunod siya nito sa study room. Naghintay raw doon ang kanyang papa. Habang salita ng salita, ang mama niya, tahimik lamang nakikinig ang kanyang papa. How could you have a relationship with a married man, Alana? Nang gagalaiting sabi ng kanyang mama. Tinagmasdan niya ito. Naka-formal dress at makeup pa ito. Alam na niya ang ibig sabihin niyon. Tsak na inumaga rin ito sa pag-ballroom dancing. Ang kasalukuyang kinahuhumalingan ito. Naka-Amerikana naman ang papa niya. Mukhang magkasunod lamang silang dumating sa bahay. Kung hindi pa nabanggit sa akin ng tita Amor mo na nasa dyaryo ka, hindi ko pa malalamang nakipagrelasyon ka sa isang may asawang lalaki. Ang tita Amor na binanggit ng mama niya ay ang nakababatang kapatid nito. My God! Hanggang kailan mo ba talaga pasasakitin ang ulo namin ng papa mo? Anitong tila hirap na sa kanya. Ma, it's not a big issue, okay? Hindi yun dahilan para mataranta ka at ipakasalan ko sa kung sinong Poncio Pilato. Aniya, hindi kung sino lang ang anak ng tita Karen mo. Amiga nito si tita Karen. Ang Poncio Pilato naman na tinutukoy niya ay ang mayabang na anak ni tita Karen na si Blake. Negosyante ito tagapagmana ng malaking kumpanya ng sinulid. College student pa lamang siya ay nagpapahiwatig na ng pagkagusto sa kanya si Blake. Ilang beses niyang tinapad ito na wala itong aasahan sa kanya, pero makulit pa rin talaga to. Sadyang ang hambog ito kahit sinabi nitong hindi raw magtatagal, babagsak din siya sa mga kamay nito. Ang lakas ng loob nitong sabihin yun. Palibhasa akala nito magugustuhan to ng lahat ng babae. Yun ang naiisip niyang dahilan kung bakit hindi pa rin ito nagagawang tigilan siya. Sa palagay niya masyado lamang niyang na-challenge at tatapakan ng ego nito. Bukod sa masamang ugali na ipangako na niya sa kanyang sarili na hindi siya mag-aasawa ng isang negosyante katulad ng kanyang papa. Ayaw niyang matulad sa kanyang pamilya ang bubuuin niyang pamilya sa hinaharap. Kaya't ganoon na lamang ang reaksyon niya sa sinabi ng kanyang mama. Hindi niya lubos maisip kung paano ipinalagay nito na papayag siya sa gustong mangyari nito. Mama, hindi ko gusto si Blake. Katwiran niya. Hindi siyang pinapangarap kong maging asawa. Ang hambog na yon? Umiling-iling siya. Wag na lang. Aniya nakahalukip habang nakaupo sa couch. At anong gusto mong gawin sa buhay mo? Ang maging isang kabit? Asik nito sa kanya. Mukhang mahihirapan siyang malusutan ng galit ito sa pagkakataong yon. Ma, huwag ko kayo maniwala sa nakasulat sa dyaryo. Hindi ko naging nobyo ang Jason na yun. Pagsisinungaling niya. Yes, we went out a couple of times pero hanggang doon lang yun. There's nothing to worry about, I assure you. Kahit naman sakit siya ng ulo, hindi niya naman hinangad na makasakit ng kapwa, lalo na makasira ng isang pamilya. She would never do that. She met Jason in a bar. Vocalista ito ng bandang regular na tumutugtog doon. Unang pagkikita pa lamang nila ay may atraksyon na silang nadarama para sa isa't isa. Nang tanongin siya nito sa ikatlong beses, nang pagdadate nila kung pwede raw ba siyang maging nobya nito, umuo agad siya. She liked him. Nakalimutan niya ang kanyang mga problema kapag ito ang kasama niya.
He always made her laugh and he treated her like a princess. Bagay na ni minsan hindi pa niya naranasan. Ibinigay nito ang isang bagay na matagal na niyang hinihintay mula sa kanyang mga magulang, ang atensyon at oras nito. She couldn't tell if she loved him though. Ang alam lang niya nag-enjoy siya sa company nito. When she was with him, she forgot all of her hang-ups. Kaya nang malaman na niya ang paninilang nito ay kakatwang hindi siya sasaktan. Sandali lang siyang nagalit at pagkatapos okay na siya. Nasa bar sila noon nang sugurin siya ng isang buntis na babae. May nakasunod ditong security guard. So ikaw palang babaeng ginagamit at tungan ng asawa ko para yumaman siya. Anang babae. Bumaba ang tingin niya sa namaumbok ng tiyan nito. Kapag huwag nakakunot ang noong ibinalik niya ang tingin sa mukha nito. Siya ba talaga ang sadya nito o napagkamalan lamang siya nito? Nakuha na nito ang atensyon ng mga taong naroon. Miss, I don't know what you're talking about. Mahinahang wika niya. Baka nagkakamali ka. Alana Lopez, right? Mataring nasabi nito. Asawa ko lang naman ang lalaking katabi mo. Nito. Otomatikong napatingin siya kay Jason. Tila na mutla ito. Nabasa niya sa mukha nito ang katotohanan ng sinabi ng babae na nag-claim na asawa nito. 7 buwan ang sanggol na nasa tiyan ko. Alam mo rin ba na bukod sa dinadala kong bata sa napupunan ko, may isa pa kaming anak na lalaki? He is 3 years old. Alam mo rin bang iiwan na kami ni Jason para sa'yo? Pero tanga ka kung iisipin mong iiwan niya kami at sasama sa'yo dahil mahal ka niya. Nagkakamali ka. Ako na nagsasabi sa'yo na ikaw lang ang nakikita niyang paraan para yumaman siya. Maganda ka, Alana, at bata ka pa naman. Huwag mong agawan ng amang mga anak ko. Susan, tama na. Pigil ni Jason sa babaeng nagsasabing asawa nito. Hinila nito palabas ng bar ang babae. Naiwan siyang tulala at pinagtitingin ng mga tao. Hindi na siya nagtaka kung kumalat ang pangyayaring iyon sa sirkulo ng mga elitista at umabot sa kaalaman ng kanyang mama. Nalaman-laman niya na sa dyaryo na palang nangyari noong isang gabi mula sa matalik na kaibigan niya na si Lena. Tinawag daw siyang homewrecker nang sumulat ng artikulong iyon na ang nag-iisang anak daw na matagumpay na negosyanteng si Mr. Julian Lopez at socialite na si Evangeline Lopez ay kabit pala na isang vocalist na isang banda. She did not mind it. Wala siyang pakialam sa sasabihin at iisipin ng ibang tao tungkol sa kanya. Kilala niya ang kanyang sarili at yun lamang ang tagapaniniwalaan niya. Ngunit hindi yun maintindihan ng mga magulang niya. Maaari nga nagsasabi ka ng totoo, Alana, pero hindi na natin mabubura ang mga tao sa isipan nila tungkol sa iyo hanggat hindi tayo nagbibigay ng patunay na walang katotohanan ng balitang yon. At wala kaming ibang naisip na paraan kundi ang paalam sa lahat na hindi pwede mangyari na sa balita dahil matagal mo ng nobyo si Blake at ngayon magpapakasal na kayo. Ma, we don't owe anyone an explanation. I don't owe them an explanation. I don't care kung anong iisipin o sasabihin nila. I am not a homewrecker at wala akong ginagawang masama. Well, maybe you don't, Alana, but we do. Ayaw namin ng papa mong patuloy na isipin ng lahat na posibleng ngang nagkaroon ka ng relasyon sa isang lalaking hindi lang nga natin kauri ay may asawa pa. You've gone too far, Alana, and this time, hindi na namin ito mapapalagpas. You're going to marry Blake, whether you like it or not. You can't be serious. Binalingan niya ang kanyang papa. Nakita niya sa ekspresyon ng mukha nito na yun din ang desisyon nito. Or are you? Magpapakasal ka kay Blake, Alana. Yun na ang pinaladesisyon namin ng iyong mama. Wika nito. No! Maraing protesta niya. Napatayo siya mula sa kinaupuan. I can't marry Blake. You can go and you will, Alana. I can't. Nataranta na siya. Hindi niya alam kung paano malulusutan ang nais ipagawa ng mga ito. Hindi siya makakapayag na maikasal siya sa hambog na Blake na iyon. Nakikinikinita na niya ang itinatagumpay sa mga labi nito. Tsak na gagawin itong miserable ang buhay niya. Baka dahil lamang sa natapakang ego nito kaya gusto siyang pakasalan nito. She knew it was still an all game for him. At sa pagkakataong iyon makikita na nito ang paraan upang magtagumpay. Pero mamamatay muna siya bago mangyari yun. I can't marry Blake, Mama. I can't marry him because I just married the man I loved this morning. Kinakabahang sabi niya. What? Magkasabay na bulala sa mga magulang niya. You're married? Tumango siya. Yun ang dahilan kung bakit ngayon lang ako umuwi. Bukas ko pa sana sasabihin sa iyo na nagpakasal na ako pero eto't kinumpronta niyo na ako. Ani ang kagat pa ang kanyang dila. And who is this man? His name is Aljon Antonio, Mama. God, sana mapapahid ko si Aljon sa plano ko, naisip niya. Nagpapahinga si Aljon sa kanyang condominium unit. Ang kinita niya mula sa pinakaunang malaking project na pinamahalaan niya bilang arkitekto ang ginamit niyang pambili niyon. Binigyan niya ang kanyang sarili ng 2 buwang bakasyon dahil puro trabaho lang daw ang inaasikaso niya. Pagkatapos ng i-design ng isang malaking hotel and resort sa Palawan, nagsimula na siya makilala sa larangan ng arkitektura.
Malaki ang naitulong sa kanya na may-ari ng hotel and resort na iyon na si Mr. C. Nirekomenda siya nito sa mga kaibigan at kakilala nito kaya nagkaroon siya ng maraming kliyente. Sa lahat ng yon, ang kanyang mga magulang ang nagsisilbing inspirasyon niya. Naalala niya ang pagsikap ng mga ito. Dahil sa sipag at syaga ng mga ito ay natapos siya at ang kanyang kapatid sa pag-aaral. Dating teacher ang nanay Lani niya at government employee naman ang tatay Limbol niya. Nang mamatay ang lolo niya sa father's side, ipinamana ito sa kanyang tatay ang ilang ektaryang lupa nito sa Pangasinan. Ipinagbili iyon ng kanyang mga magulang sa mataas na halaga. Pagkatapos ay nag-resign sa trabaho ang mga ito at nagtayo na lamang ng negosyo. Magaling magluto ang kanyang nanay kaya isang kainan sa tapat na malaking universidad ang naisip na itayo ng mga ito. Specialty roon ang iba't ibang klase ng inihaw na ulam. Pumatok ang negosyong iyon. Hanggang ngayon ay buhay pa rin iyon. Sikat na sikat ang kanilang kainan. Sa katunayan, meron na yung branch sa ibang lugar. Ang bunsong kapatid niya na si Lena ang namamahala roon. Hindi naman daw ito nahihirapan dahil may assistant naman daw ito. Kahit papaano ay maalwan na ang kanilang pamumuhay. Ngayong kumikita na siya ng malaki, pinapamper niyang nanay at tatay niya, pati na rin ang kanyang kapatid. Pinagbabakasyon niya mga ito sa magagandang lugar. Napakaganda rin ang kanilang bahay at nabili pa niya ang sasakyan ng kanyang mga magulang. Bukod pa yon sa jeep na nirigalo niya sa tatay niya na pinapaboundirihan ito. Lumaki siyang responsable, mapagpakumbaba at may takot sa Diyos. At dahil nagmula sa hirap, pinahalagan niya ang lahat ng bagay na nakapaligid sa kanya, lalong-lalo ng kanyang pamilya. Kahit abala-abala siya sa trabaho, tinitiyak niya na bibigyan pa rin niya ng oras sa mga ito. Protective din siya sa nag-iisang kapatid niya si Lena. Ayaw nakikipag-ibig sa kung sino-sino. Kaya naman nang makilala niya ang kaibigan nitong si Alana, agad siya nakaramdam ng disgusto sa dalagang yon. Pakiramdam kasi niya ay masamang impluwensya si Alana sa kapatid niya. Gayunpaman, hinayaan niya ang pagkakaibigan ng mga ito kahit ngayon nakatapos na mga ito. Ang isa pang pinagtataka niya ay wala siyang narinig mula kay Lena na hindi maganda ang ugali ni Alana. Kahit nga ang kanilang mga magulang malapit din ang loob kay Alana. Lalo ng nanay niya, kung ituring nito ang babaeng iyon para na ring anak. Siya lamang ang nag-iisang membro ng kanilang pamilya na hindi napaamo ni Alana. Hindi kasi niya gusto ang ginagawa nito. Masyado itong maluho. 26 years na ito pero wala pa ring achievement. Pagka-graduate sa kursong business management, hindi niya nabalitang nagtrabaho ito. Bagkos, nakaasa pa rin to sa mga magulang nito. Mahilig pa rin to sa nightlife. Alam niya ang tungkol doon dahil narinig niya minsan na pinag-uusapan ito ng nanay at kapatid niya. Naistorbo pa pamahinga niya na tumunog ang doorbell. Tumayo siya at binuksan ang pinto. Ang kapatid niya ang nabungaran niya. Dire-diretsong pumasok ito ng sala at umupo sa may sofa. "Busy ka ba, kuya?" tanong nito. "Hindi naman, bakit? Pwede ba kitang makausap?" "Sure, why not? May problema ba?" "Ako walang problema, pero si Alana meron." "What else is new? Palagi namang nasasangkot sa gunong kaibigan mong yon." "But this time it's really serious." "What do you mean?" At inumpisa nitong pagkukwento. "What?" Kapag kwan ay balalas niya na sabihin nito, ang isa pang sadya nito sa kanya. "Nasisiraan na nga yata talaga ng ulo yung kaibigan mo eh. Paano niya naisip na gamitin ako para makalusot siya sa kalokohan niya?" "Nagipit na kasi siya, kuya. Wala na siyang naisip na bang paraan para hindi may pakasal sa mayabang na bambo na yun eh. Wala siyang kilalang matinong lalaki na hindi mapagsasamantala sa kanya kaya ako ang ginamit niya, ganun ba? Palibhasa kasi puro hindi matitinong lalaki nakakahalubilo ng lukarit mong kaibigan. Wala siyang alam kundi magpasarap sa perang binibigay sa kanya ng mga magulang niya." Labis siyang nainis sa ginawa ni Alana. Ni sa panaginip, hindi niya hinangad na maging asawa isang Alana Lopez na ang tanging may pagmamalaki lang ay ang pagiging anak mayaman nito. Hindi niya maintindihan kung paano ito natatagal ang pakisamahan ng kapatid niya, gayong magkaiba-iba ang personalidad ng mga ito. Homebody, responsible at higit sa lahat, simple lang ang kapatid niya. Samantalang party-goer, lukaret at sosyal labad si Alana. Hindi nga niya inakala makikipagkaibigan ito sa isang ordinaryong tao na katulad ng kanyang kapatid. Simple lamang ang kanilang pamilya. Nakakaluwag man sila sa buhay, hindi rin niya masasabing napantay nilang kahit kahati man lamang ng kayamanan ng pamilya Lopez. "Kuya Aljun, tulungan naman natin si Alana. Wala siya ibang matatakbuhan kundi ako eh. Kaya nga ako na mismo nakikiusap sa'yo, tulungan mo siya." Pakiusap pa rin ang kanyang kapatid. Sandaling panahon lang naman yun eh. Yung pagkukunwari ninyo, tapos sasabihin lang daw niya sa parents niya na hindi nag-workout ang marriage ninyo kaya kayo naghiwalay. "Lena, narinig mo ba ang sinasabi mo? Nalalaman mo ba ang gusto mo ipagawa sa akin ha?" Hindi niya maintindihan kung bakit nag-abala pa itong ilapit sa kanya ang problema ng kaibigan nito, gayong batid nitong hindi niya gustong ugali ni Alana. "Kuya Aljun, Alana badly needs our help. She's my best friend.
Hindi ko hayaang mapahamak siya sa kamay ng Blake na yon. Please help her.